bagong luto. Parang hindi na ako tinigilan ng aberya. Nandun yung pangalan ko. Tapos nakalagay, deboarded. Hola! Welcome to Barcelona, Spain! Hey! Naiya ko si ate nakatingin sa akin. 1, 2, 3, and... Hola! Hola, mi amigo! Welcome to Barcelona, Spain! Natatawa yung ate sa gilid ko. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako pina-follow i-follow nyo na ako. Today is the last day of our Europe trip. What better way to do it is go back to Sagrada Familia. Dito ako sa Sagrada Familia ngayon. Makita nyo, sobrang ganda. Sobrang walang tao. Dahil ngayong araw ay pumunta tayo ng sobrang aga. Pumunta tayo dito dahil gusto nating mag-picture ulit. At gusto natin mag-picture ng walang tao. And for this episode, kasama ko ulit si Tiam. So, ano ba yung mangyayari sa last episode na to ng ating Europe series? Papakita ko sa inyo yung mga last minute na gagawin namin dito sa Barcelona. Gusto lang namin mag last minute picture and at the same time, bibili kami ng mga pasalubong. At papakita namin kung paano kami pupuntang airport and yung aming journey pabalik ng Metro Manila. And kung napanood nyo yung first episode ng Europe series na to, di ba? Sobrang dami kong aberya, nawala na ako ng luggage. So, magkakaroon ako ng luggage update. So, okay ka ba dyan? Kasi okay ako. Okay? Okay ka ba? Hey! Okay. Gando, konti lang talaga yung tao. Which is so nice. Tapos ngayon, pupunta kami sa isa pang tourist destination, sa Arc de Triomphe. Pero hindi sa Paris. Meron din silang Arc de Triomphe dito sa Barcelona. Okay? Let's go. Time check, 8:30 ng umaga. At tingnan nyo naman, ang ganda ng tama ng araw sa Sagrada Familia. At ang mas maganda dyan, walang tao. Di ba ang gulo pa ng buhok ko? Oh, boom. Wala pang mga turista. So gumising kami ng sobrang aga para makapag-picture kami ng maayos. Ganda oh. Oh, grabe, walang katao-tao. Binalikan talaga namin to para makapagkuha kami ng maayos na picture. Walang tao, saya. Ito pala yung tsura ng park kapag walang tao. Oh, tapos ito pala, meron palang lake na maganda. Oh, boom. Meron ng konting taong nakapwesto dito. Pero hindi siya kasing overwhelming nung last time na pumunta tayo. Pwede na mag-picture ng mas malaya. Sige, mood ka lang. Yan, huli mo. Laban. Boom. Alden Richard, sino ka? Oh, boom. Yung maganda dito kapag maaga ka kasi wala kang pressure na walang nakapila, walang naghihintay sa'yo. So, puntahan nyo ng maaga. Pag winter kasi, today is January 7, 2026. At dahil winter time, umaaraw dito mga alas 8. So, dito kami 8:30 AM. Okay pa. Konti pa yung tao. Dumami yung tao bigla. Dumami bigla yung turista. Ano ba yun? Sumayaw na lang ako sa harap nila. Oh. Tuwa pa sila. Okay no, dami na nila bigla. Kita yung videographer ko kita yung Sagrada pero mukha ko hindi kita Oi, go! Oi, more passion, more passion, more passion, more energy, more energy. Kita nyo yun? Nakita nyo yun? Sayaw pa ako. Ayan, dumadami na yung mga turisto. Maganda nga ngayon, ganda ng tama ng araw. Tapos hindi pag... Maganda lang yung likod guys sa harap. Mas gusto mo yung likod ng Sagrada? Ako parang mas gusto ko yung harap. Yun na yung art niya It's something crazy, something wild. Super crazy talaga siya. Can I just say something crazy? My life has been a series of doors in my face, and then I suddenly bump into you.
is an open door. Ay, sorry. Andito na tayo ngayon sa Arc de Triomphe sa Barcelona. At ginawa to noong 1888 para sa 1888 Barcelona World Fair. Itong arko na to na napakalaki ay merong 49 coat arms itong Arc de Triomphe dito sa Barcelona na nagsisimbolo ng 49 na provinces dito sa Espanya. Tapos, sobrang stand out niya kasi tingnan mo yung kulay niya. Pulang-pula dahil gumamit ng red na brick para gawin ang arko na to. Sobrang stand out siya kasi tingnan mo, ito yung mga building na nakapalibot. And then here, you have the red arc. Tapos, mas maliit siya ng konti sa Arc de Triomphe sa Paris. But at the same time, parang, ano niya, ang massive niya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung na-justify ba ng picture or ng video. Pero, ano, laki niya, oh. What? Ang galing. Umaga kasi ngayon eh, mga alas 9 ng umaga ngayon. Pero, tuwing gabi, may kita nyo na sobrang daming tao dito. Tapos yung mga tao, parang it's an open space here. So, may mga nagsiskating, may mga nagbabasking, may mga naglalakad, naglalamyerda. Wild. Isa to sa mga magandang bisitahin kapag nandito kayo sa Barcelona. Ngayon, may mga nagsiskating, may mga nagbabike. So, para makapunta dito, merong train station na Arc de Triomphe. So, ito lang siya. Ganito lang siya kalapit. Oras na para bumili ng pasalubong. Pupunta lang tayo sa grocery store. Tapos doon tayo mamimili ng pasalubong. Nandito na kami ngayon sa La Rambla. So, nandito kami dahil madaming shops dito. At dito kami mag-check ng mga pasalubong. Unfortunately, hindi ata pwede mag-video sa loob. Ilang beses na ako nagpaalam before kung pwede mag-video. Tapos, hindi ako pinapayagan. Papakita ko sa inyo isa sa mga lugar kung saan kami bumibili ng pasalubong. So, una, bumibili kami ng pasalubong sa pharmacy. Yung mga pharmacy dito sa Europe, magaganda yung mga gamot nila. So, ito. Farmasya. Mamaya, nandito kami, bibili kami dyan. Mga skincare, toothpaste, ano yung toothpaste? Bumili ako ng Marvis. Kasi, yun daw yung isa sa mga sikat na toothpaste dito sa Europe. Kaya lang, medyo mahal dito sa Barcelona. Kung bibili kayo ng Marvis, best place, best country to buy ay sa Italy. Kasi, Italian branch. Yan, Marvis. Ito yung itsura ng Marvis. Tapos kunin nyo yung whitening. Hanapin nyo yung whitening. Yun yung particular na toothpaste na hanapin nyo. Kasi sobrang hirap niyang, sobrang rare niya at lagi siyang nasusold out. And then, itong grocery na to, tinan nyo to. Carrefour. Hanapin nyo itong Carrefour Market. Isa siyang French grocery store. Pero, meron din siya dito sa Barcelona. Gustong-gusto namin pumunta dito sa Carrefour. Dahil madaming, ito yung parang isa sa mga sikat na grocery dito. So, dito kami mamimili kasi medyo kompleto dito. So, sana nag-make sense yung sinasabi ko, di ba? Pero, pasok na ako. At mamimili ng pasalubong. Nag-check out na kami dito sa hotel. Pero, iniwan muna namin yung bag kasi alas 10 pa yung flight namin. Gusto ko lang sabihin sa inyo na sobrang masaya ako dito sa nabook namin na hotel. It's Fira-centric Apartments by Gaia Rooms. Located siya malapit sa Plaza España Station. And binook ko lang siya via Klook. To be honest, nagkaroon ako ng mga medyo nahirapan ako mag-book dito sa Barcelona kasi ang mahal talaga. Pero sobrang happy ako. Ganda ng accommodation. So nabook ko siya around mga almost 10,000 pesos yung nabook ko via Klook. Pero sa Barcelona pala, please take note of this lalo na kung magbubook kayo ng hotel and other accommodation. Sinabi rin to ng friend ko sa akin na kapag syempre may mga presyo na, di ba, na nakalagay dun sa booking ninyo. Ang hindi sinasabi ay hiwalay pa pala yung tourist. Meron pa pala silang tinatawag dito na tourist tax. And at the same time, merong cleaning fee. Minsan yung mga hotel. So, all in all, parang 15K yung nagastos ko for this hotel. Pero, buti na lang, all throughout our 3 nights na stay dito,
sobrang happy ako. Like, ganda. Maganda location, komportable yung bed. Nagkaroon pa kami ng early check-in. And at the same time, parang sobrang luwag nila sa check-out. Pero, nag-check-out kami ng 12 noon. 12:30 na, pupunta kami ni Jam sa isang Asian restaurant. Kasi, ano namin mag-isip. Yung kinainan naming restaurant a few days ago, nasarapan naman kami dun sa pagkain. At the same time, medyo mura siya. Parang 8 euros lang yung food. And then, tutuloy namin yung pagbibili ng mga pasalubong. Tambay kami ng konti, siguro ikot-ikot. We're just killing time dito sa Barcelona. And masaya ako na alas 10 yung flight namin. Para pagdating sa aeroplano, tulog na lang talaga. Ito yung restaurant na sinasabi namin, Rice and Noodles. So, ito yung mga menu nila. Ay, hindi yan. Ito. Masarap to, di ba? Ito ba yung in-order ni Miko nung isang araw? Ito, arroz con pechuga. In-orderin natin. Ito na yung food. Pares kami na in-order ni Jam. Hindi na ako magcha-chopstick. Ayoko na magpanggap. Sarap. Sarap bagong luto. Meron akong papakita sa inyo. So, namili kami ng pasalubong, di ba? And I think kung nasa Barcelona kayo or nasa Spain kayo, magandang iuwi. Ito. Isa siyang cured ham. So, ang pangalan niya ay Fuey. Yan, Fuey. So, very Spanish, preserve, hindi madaling mapanis. Well, siguro kailangan mo i-consume in a few days. But at the same time, mura siya. So, mga 2.30 euros lang to. Pabili sa grocery. Yan lang. Time check, 1 p.m. Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Parang pagod na rin kayo mag-explore ng city. So, baka mag-cafe na lang kami. So, kill time. We are all set. Nintay ko na lang si Diam dahil kami ay lalabas na. Pupunta na kami sa may bus stop at kami ay pupunta na ng airport. Time check, it's 3 p.m. At naisip namin na instead na mag-kill na lang ng time dito sa Barcelona City proper, doon na lang kami magpapatay ng oras sa airport dahil para sure. Kasi alam mo naman, sabi niya napapraning daw siya dahil kasama niya ako, baka daw magkaroon kami ng aberya and all. So mas mabuting nandun na kami bago pa man ang lahat-lahat. Let's go. Nandito tayo ngayon sa bus stop. Kailangan nyo lang hanapin itong nakalagay A1, A2. And andito na yung bus. Every 5 minutes dumarating tong bus papunta sa airport. No, vale, this is only transport public. 7.45, one person. It's different company. Mira, ven, sube. No pasa nada. Que But no vamos a is morir. it possible The to next bus, 46. The next stop. Listo. 46 and then it goes to the airport Next also? stop, 46. Airport. Airport also? We just Thank you. Thank you, gracias. Whew. Okay, so apparently, yung aming pass, yung 30-day Barcelona travel pass, hindi pala siya pasok dun sa A1 terminal. So, Jam, anong number daw na bus? 46. So, kailangan daw namin mag-take ng bus number 46. Hindi siya diretsyo papuntang airport. Marami daw siyang stops na bababaan. Pero, at least, hindi na kami kailangan magbayad pa ng extra. Kasi sabi nila, kung gusto daw namin i-take yung A1 na bus terminal, 7.5 euros ata. Mga around that price yung kailangan naming bayaran. Here we go. Ito yung bus. Malapit lang. Dito sa bus stop na to. Bus stop na to. Anong nabit? Anong number? 46. Ha? 46. 46. Bus number 46. Ayan, gabang lang kami. Malapit lang sa Plaza España. To airport. Oh, sorry. Yung valid. Okay. So, kung nag-A1 na bus kami, 21 minutes lang papuntang airport from our hotel. Pero, dahil nga naka-bus 46 kami,
dumoble yung oras namin papuntang airport. Buti na lang maaga kami umalis. Pahinga muna ako, medyo pagod talaga ako. We'll sleep. Good night. Okay, nakababa na kami sa bus and welcome to Terminal 1 of Barcelona Airport. Grabe, 40 minutes nakatulog ako dun sa biyahe. And oras na para magpahinga muna dahil mamaya pa yung aming check-in time para mag-drop ng aming bags. Nakapag-online check-in na rin kami sa Qatar Airways website. Actually, may link naman, nag-email naman sila sa amin to remind us about online check-in. Tapos, dun sa email na yon, clinic ko lang and then dun ako nag-pindot at nag-check-in. So far, so good. Medyo ano lang kanina, nung nasa bus kami, meron lang kinikwento si DM na parang muntik na siya ma-pickpocket kasi may sumakay na dalawang guy na parang very suspicious. Tapos, ginit-git siya. Tapos parang merong gustong ibigay or ilagay na puting papel sa bulsa niya. Buti na lang napansin daw niya tapos naiwasan niya. So, ayun. Hindi naman confirmed na pickpockets yun pero nag-iingat na lang din. And nung nasa bus kami, meron ding police na pumasok para i-recheck yung aming mga bus tickets. Yun, please, huwag kayong mag 1, 2, 3 dito sa Europe. Nakakahiya at mali yun. Okay? So, ito na. Pasok na tayo. Nasaan na ang departures? Nasa 3rd floor daw. Sabi ng tinanungan namin. Where is the 3rd floor? Please do not leave your baggage unattended. Paalam na aking mahal. Kahirap sabihin. Alam na aking mahal. Paalam na Barcelona. So, pwede mong matulog muna ako kasi sakit ng ulo ko eh. Pwede. Bakit? Anong ginawa ko kagabi? Ako ay nagpuyat. Picture na ng departures dito sa Barcelona. Barcelona to Doha. D&E. D as in dog, E as in A. So, nasa may counter 757 kami. So, ayan na. Pero, nakikita mo naman dyan. May mga nakalagay naman dyan yung mga numbers. So, hanapin lang namin 757. Daming tao. Okay. So, nakapila kami sa web check-in. Pero, ang dami pa rin tao. Parang in 3 hours, boarding na kami. Time check, 7:44. Pero ang haba ng pila, grabe. Oh, ngayon lang sila nagbukas eh. Nakuha ko yung physical boarding pass ko and at the same time nakapag-check-in na kami ng baggage namin. If maglilipad kayo sa Barcelona, pumila talaga kayo ng mas maaga kasi medyo mabagal sila. Kinakabahan na nga kami ngayon eh kasi 1 hour na lang eh boarding time na namin. Gusto pa sana namin kumain sa loob. Tapos medyo natagalan kami dun sa pila. Yun na, Qatar Airways. Medyo mabagal yung bag drop nila at yung check-in process in general dito sa Barcelona Airport. Ang tip ko sa inyo, mag-web check-in na kayo, pumila na kayo ng mas maaga kahit na wala pang tao doon sa check-in counter. Meron din akong cleaner doon sa officer kasi yung ticket ko is 25 kilos yung allowed. Regular economy lang ako. And tinanong ko kung pwede ba akong mag-numerous luggage. Sabi niya pwede naman daw as long as hindi mag-exceed ng 25 kilos overall. Pwede akong mag-2 luggage, tapos isa 10, isa 15, or pwedeng 3 na 5, 15, ganyan. Pwede daw yun. As long as 25 kilos overall. Kasi naalala ko naman, yung flight ko naman a few months ago with Korean Air, 25 kilos din pero 1 luggage lang allowed. So, cleaner ko kanina, pinayagan naman ako. So, it's time now for immigration. Si Jam, kinakabahan siya. Ba't ka kinakabahan sa immigration? Ako sa immigration, kinakabahan ako doon.
Mas kinakabahan ka doon? Sa baggage. What if, ito pa, so medyo nagtagal nga kami dun sa backdrop, di ba? So what if may mangyaring abere sa immigration? Tapos, mamiss namin yung flight namin kahit na nakapag-backdrop na kami. So nakalipad yung luggage. Ito na nga yung kinakatakot ko. Yung luggage ko, lumipad na papuntang Maynila. Pero ako, naiwan ako dito sa Europe. Yun yung mahirap dun. Sana naman wala nang abere this time. Tapos na kami sa mga scans. And hindi naman maigpit dito. Normal lang, tanggalin mo yung laptop, tanggalin mo yung jacket. Hindi naman pinuhubad yung sapatos namin. Kung ano kinabagal dun sa baggage drop, ganun kabilis. Ay well, hindi rin gano'ng kabilis yung security check. Medyo matagal din. Pero matagal lang din dahil nga medyo mabagal din yung mga ibang pasahero. So ito ang itsura ng Barcelona Airport. Gate E78. E78? Saan yung E78? Hanapin muna natin yung E78. Wala na yun na yun siguro. Sabi siya mabilis lang eh. Pagbaba mo sa escalator, just on your left, doon ang gate, letter E. E78. So ito yung McDonald's. Pagkita mo dyan, pataas ang gate D and E. Yung Barcelona Airport, di siya ganun kahirap intindihan. Ito na yung immigration. Dahil yung immigration daw doon, after immigration, di ka na daw makakabalik dito sa main area. So, mag-take away kami ng McDonald's. Yun na yung dinner namin kasi hindi na namin mahihintay yung pagkain sa airplane. And then, after that, doon na kami kakain sa loob while waiting for our boarding. So, ito ang McDonald's. Daming tao. I got the goods. Ang in-order ko ay McCrispy. At ang in-order ni DM ay double quarter pounder. Tom Yarn, asa na siya? Nasaan ka na? So, ikaw na magbibitbit. Maraming salamat po. Oh, no. May bitbit ako. Takot ako. Gutom na ako. Please. Success. Nakalagpas na kami ng immigration. To be honest, madali lang immigration dito sa Spain. So, nag-scan lang kami ng passport, nag-scan ng visa, nag-scan ng fingerprints, tapos nag-picture. Tapos, yun na. Walang interview. Tapos, hindi mahaba yung pila. Or baka dahil gabi na. We are on our way to find our gate. Ano E-number? So, tinatakan din yung passport namin. Ang saya. Kasi di ba sa ibang, sa ibang mga airports, hindi na sila nagtatatak ng mga, ng mga passport. So, ngayon, may tatak. Ang saya. Mamili ka na. Habang namimili siya, ako ay pupunta na sa gate. Kaya na niya yan. Ayoko na gumastos. Wala na akong budget. Kain ko. Na parang, di ko alam kung magiging masaya ba ako. Habang naghihintay ng boarding dito, gusto ko lang sabihin na dito sa McDonald's sa Spain, di masarap yung McCrispy. Tapos yung wifi ang hirap gumana. Gumagana siya sa cellphone pero yung sa laptop ayaw niyang gumana. Kailangan ko pa naman mag-download. We are now boarding and it's time to say goodbye to Europe and goodbye to winter. For now. Bye Europe. Bye winter. Pero hindi pa tapos ang vlog dahil hindi pa natin sure kung makakalapag ba ako ng Maynila ng ligtas ng walang aberya. I'll take you to our flight with Qatar Airways. So, mamaya makikita nyo ano yung kakainin namin, ano yung gagawin namin, and everything. At i-update ko kayo tungkol sa aking luggage na nawala, naiwan nung flight ko papunta sa Paris. Let's go. Dahil baka maiwan ako ng aeroplano. Ang galing, nakapasok ako ng mas maaga kahit hindi ko pa zone kasi meron akong priority card from Qatar Airways. Nung nagbuo ako ng flight, meron silang in-offer na parang priority card, something. Tapos for free lang yun. So in-avail ko na sa email. Tapos yun, apparently meron akong priority card. Aeroplano, maganda rin ang TV. Matutulog lang din naman ako. Yun yung unang-una kong gusto kong gawin. Matulog. Ito yung nasa harap ko, merong Your Trip, kung saan may kita mo mamaya yung progress, map, destination info, and some details ng flight mo. Tapos camera view ng flight. Pero dahil gabi ngayon, hindi mo na siya makikita. Then you've got entertainment here, where there's movie, TV, audio games. Ito yung looking forward ako pero matutulog lang naman ako sa flight.
So ito yung mga selections of movie na meron sila. So Hollywood, tingnan natin. Yan. May mga, kung meron kayo mga trip na pelikula dyan, nakikita nyo. Oh yeah. Kung meron kayong mga trip na pelikula pwedeng panoorin dyan. That's so nice. Ayan, Bollywood, World Cinema, at kung ano-ano pa. Yan ito. Meron din silang kit na ibibigay sa'yo. Buksan natin itong kit na ito. Ano man ito? Merong toothbrush, merong toothpaste, merong eye mask, at merong medyas. Meron ding earplugs. Perfect. Bigyan din sila ng kumot at unan. Matutulog. Perfect yan para sa inyo kasi matutulog ako. So, andito na yung dinner natin. Natulog ako. Grabe. Nagising lang ako kasi dumating na yung dinner. Food reveal. Meatballs with mashed potato. Boss, it comes with salad for the appetizer and brownies. Tapos meron din bread na kasama. Tapos umorder din ako ng soda water. You gonna bet? It's good. Sakto lang. Pero yung meatballs, panalo. May internet access din dito sa Qatar flight from Barcelona to Doha. Kaya lang, ang difference lang niya dun sa flight natin from Manila to Doha at Doha to Paris, hindi unlimited yung wifi. So pag pause mo ng wifi, ito yung makikita mo. So meron nga complimentary onboard flight kung privilege club member. Kaya ako member ako ng privilege club dito sa Qatar Airways. So meron akong 1 hour lang of free internet access. Kung hindi, magbabayad ka 10 USD for the whole flight. So that's like 500 pesos. Mahal! Hopefully yung flight natin from Doha to Manila, kasi gusto ko mag-upload ng video sa YouTube during the flight. Excuse me. Can I have tonic soda water? Thank you. Grabe. Sobrang ate ko. Meron akong soda water again. 1, 2, 3. Bigyan nyo ako ng sparkling water forever. We thank you once again for flying with us today on this flight. We wish you enjoy your stay here. Very good morning. After 5 hours, touchdown, Qatar. Dito na tayo ngayon sa Doha, Qatar. It's currently 6 in the morning. At ang saya na hindi ako tumatakbo at naghahabol ng flight. Meron pa tayong mga 1 hour para sa ating next boarding. Hintayin na natin si DM at sabay na tayong pumunta sa next boarding gate natin. Na-make sure ko naman na lahat ng documents, lahat ng gamit ko ay dala ko ngayon dahil mahirap na kapag naiwan natin siya sa aeroplano. Kamusta yung flight ko? Basically, tulog ako buong 5 hours. Except that, may pinanood lang ako ng mga konting clips from the flight. Pero, tawang-tawa nga ako kasi hindi nagbabrowse ako ng mga pelikula dun sa, sa Qatar. Guess what I saw? Nakita ko to. Elsa? Saka ito. Naalala ko yung mga trippings ko nung Barcelona. Do you wanna hear something crazy? Love is an open door! What if nakalabas na pala siya, Naghihintay ako sa wala. Oh no, oo nga. Di pa ito, may mga lumalabas pa. O, iniwan na ba niya ako? Saan na siya? Okay. 7:30 pa yung boarding natin. And time check,
it's just like 6:15. 8:25 Barcelona yan eh. Before Manila. Ito. Okay, B4. Hanapin na natin siya. Anong oras yung B4? 8:25. Anong oras na? Oras yung ano? 7:35 yung boarding. Bakit di mo alam? Dapat alam mo yun. OA. Natulog ako sa flight. Buong flight. Ito yung duty free nila. Mukha siyang duty free, friend. Team airport na to? Duty free yan. Tinan mo, nakita mo. Oh, ayun, may free. Free. Hindi ako dito bumili eh. May mga Pinoy yung binili ko eh. Duty free. Free. Permission. Ako nagka-dito. Permission. Ito natin? Gate? Before I let you go, I want to say I love you. Ganda ng airport. Ganda ng Hamad Airport. 20 days ago, tinatakbo-takbo ko lang to. Excuse me, Paris. And now, I'm leisurely walking, trying to find the best pasalubong that I can find. And after that, pupunta na tayo sa gate natin, gate B4. Wow, may nabili! Diretso tayo. Grabe, naalala ko talaga nung tumatakbo ko dito. Dito ba yun? Dito. Kailangan pa natin mag-train papuntang A to B. Ayun o. Laki ng airport, no? Naka-ano? I think this is the best one. Done. Excuse me, what is this line again? To Manila. Where are you traveling? To Manila. There's no transfer desk anymore. What is it regarding, sir? Sorry? What is it regarding? What's the query? No, I remember last time when I was flying from Manila to Barcelona. Oh, okay. There was a transfer desk. Oh, the screening, baggage screening. Where are you coming from? I came from Barcelona. Barcelona. I don't think there's a screening. Yeah, there's no screening. It's an exempted flight. Yeah. So you straight away come Ah, to the so there are aircraft and then exempted you go to the ones. next flight. Yes. Okay, thank Because you. certain sectors we do have that option. Sorry? Only certain sectors. Ah. Certain flights. Ah, Yes. Thank you. okay. So we just Yes, follow you can it. try. Guys, parang di na ako tinigilan ng aberya. Grabe. So, nandito na ako sa boarding gate namin papunta sa Manila from Doha, Qatar. Tapos, nag-CR ako. Pumunta ako sa toilet. Kasi pag nakapasok ka na sa boarding gate dito, kailangan mo ipakita ulit yung boarding pass mo para makalabas. Medyo stricto sila eh. Hindi ka basta-basta, parang walang CR kasi dito sa boarding gate. Basta yung CR, nasa labas siya. Tapos, para makapasok ka ulit, kailangan mong ipakita yung boarding pass mo. Para ma-make sure ko na makakapasok ako ulit, pumunta ako sa staff para magpaalam at sabihin sa kanya na magsi-CR lang ako. Pagpunta ko sa kanya, habang hinihintay ko yung turn ko na kausapin, nakita ko sa monitor niya na nandun yung pangalan ko. Nandun yung pangalan ko, tapos nakalagay, deboarded. Deboarded. Ibig sabihin, hindi ako makakapag-flight. Tinanggal nila ako sa flight. Na-deboard ako. Boarding na namin. Paano yun? Deboarded ako. Anong gagawin ko? Buti na lang talaga, lumabas ako para mag-CR. Tapos nakita ko yun. So sabi ko, excuse me, I'm sorry. But I saw my name and I was deboarded. What happened? Tapos nagulat din siya. Sabi niya parang, oh, you're not that person? Tapos parang ako, what person? Ano? Sino sinasabi mo? Apparently, nagkamali siya ng pindot. Hindi niya napindot yung taong umalis na hindi na makakapag-fly. Ako, yung pangalan ko, yun yung napindot niya. Pero sabi naman niya, magagawa naman daw ng paraan. So parang ako, abangan kung makakalipad ako. Pero yun,
after a few minutes, nakapag-CR ako. Pagbalik, sabi niya, "Sir, everything's okay. I'm sorry, blah, blah, blah." Buti na lang talaga. Nag-CR ako. At nakita ko yun. Pilipinas, uwi na ako. May aberya pa din. Okay, here's for brunch. May binigay silang mixed fruits for appetizer. Chocolate mousse. Kagaya nung last flight natin from Manila to Doha. And then, chicken sausage, vegetable frittata, and cheese. Let's open. Gumawa ko ng sparkling water. It's my egg. Okay, sarap. Ang pinili ko for dinner ay beef stew. So, sauce ng beef eh. Blueberry cheesecake. And of course, sparkling water. Blueberry. First time ko mag-local flight na nasa emergency room. So usually, gusto ko sa window seat. At gusto ko na nilalagay ko yung bagay ko sa harapan. Pero ito yung harapan ko din. Yan. So wala siyang upuan sa harap. Pero pinapayagan kang maglagay ng gamit dyan sa lapag. So yung coat ko nilagay ko lang dyan. Yung mga pasahero sa hindi emergency room, may mga TV sira sa harap. So paano ako wala akong TV sa harap? So apparently, ito pala yung TV dito sa Qatar Airways. Pwede mo siyang buksan or kunin. TV. Tapos ito na siya. Ito yung itsura niya. Ayan. Tapos kung kakain ka naman, dito sa gilid may bukasan. Ganyan. Yung flight from Doha to Philippines is mga around 8-9 hours. Komportable naman. So excited na ako. Malapit na ako umuwi. Sana walang aberya. Sana dumating yung luggage namin. Ayoko na ng aberya, please. Gusto ko na umuwi. Tapos mamaya, na-update ko kayo ano ba yung nangyari. Yung luggage na hindi dumating sa Paris. I-update ko kayo tungkol sa compensation doon sa luggage na hindi dumating sa Paris. And we are now back dito sa Pilipinas. Nandito ako ngayon sa NAIA Terminal 3. At after almost 24 hours of transit mula Barcelona, papuntang Qatar, papunta dito sa Pilipinas, excited na akong umuwi. Excited na akong maligo. At excited na akong kumain ng Jollibee. Punta tayo sa immigration. And after immigration, it's the moment of truth. Nandun kaya ang bagahe ko. So reminder sa lahat ng mga babalik ng Pilipinas, kung mag-travel kayo from abroad, kailangan nyo mag-fill out ng form sa e-travel. Sa website na to, sa eagle.ph. Abangan natin kung may aberya pa ba. Super last minute aberya pa ba. Haharapin ang taong nagsasalita ngayon. So ito na, bibigyan ko na kayo ng update tungkol sa luggage ko na hindi dumating on time sa Paris mula Manila. Hintayin na lang natin yung baggage natin and Akin to. Kasulit ako niya. ang tagal ng baggage ha. Nakabahan ako bigla. Baka mamaya mag-park ko tayo sa Paris. No! Hindi pwede. Saan na kaya yun? Ayun na! Nakita ko na! Ayun yung luggage ko. Sa Paris. Umabot. Yay! Ha! Nakalagay. Heavy. Ha! Ito na siya. Congrats.
Okay, ang saya. Dumating na yung luggage ko. Ito na siya. Perfect. Connect ko. Wala na akong aberya. Walang problema. Ayos. Okay na okay. Dami nagtatanong sa akin, so ano na yung nangyari dun sa luggage ko sa Paris. So, napanood yung unang-una kong vlog. Hindi dumating yung luggage ko from Manila to Paris. Nag-sign ako ng form na sinabi ko na wala yung luggage ko, na nag-promise sila na i-deliver daw sa accommodation ko, na i-message daw ako through WhatsApp kung nakita na yung luggage ko at kung papunta na sa aking location. So, eventually, nag-message sila sa akin, kinabukasan, na i-deliver daw nila yung luggage, kinagabihan. So, parang almost after 24 hours. Pero, nakuha ko yung luggage ko 1 a.m. kinabukasan or 12 a.m. kinabukasan. So, after 25 hours, na-reunite ako ng luggage ko. Meron akong isang 1 full day sa Paris na wala akong luggage. So, nasira yung buong itinerary ko noon kasi that day, pupunta ako dapat sa Disneyland Paris sa buong araw. Pero dahil wala akong damit, kailangan kong i-allot yung umaga ko para bumili ng mga winter clothes ng toiletries. Kasi wala rin akong panligo. Wala rin akong toothbrush, wala akong anything. Tapos yung accommodation ko, hindi rin sila nagpo-provide ng basic toilet necessities. So, yun, ginawa ko nung umaga, bumili ako ng mga items na kailangan ko, panlamig, heat techs, medyas, pantalon, puffer jacket. Itong puffer jacket na to, binili ko yan during that day na wala akong luggage. Tapos, yun nga, nakarating na 25. After 25 hours, nakarating na nga yung luggage ko, di ba? And then, pagkatapos nun, nag-email ako asking for compensation for at least kahit i-reimburse lang yung ginastos ko for my winter clothes that day or yung winter essentials ko that day. Nag-reply sila after a few days. Grabe, sobrang hirap noon kasi dami kong ni-reach out. Nag-reach out ako sa online chat, nag-reach out ako sa email, dun sa papel na binigay. Tapos, lagi nila akong redirect sa Paris office. Tapos yung Paris office, meron silang cellphone number. Laging operator yung sumasagot. Tapos in French. Tapos kapag nag-email ka naman, nagre-reply sila ng automated email na pare-parehas lang yung sinasabi. Until, after a few days, nasa Italy na ako neto, nag-reply sila na bako-compensate daw ako sa ginastos ko, pero meron ng limit. At yung limit na yun ay 100 USD lang or katumbas na mga around 5,600 pesos. Yung problema ko lang during that time yung ginastos ko more than 100 USD. Unfortunately. Kasi ang mahal ng mga gamit sa Paris. Tapos at the same time, winter yun. So hindi lang siya basta-basta t-shirt, short, alam mo yun, medyas. So bumili ako ng heat tech kasi di ba as a Filipino person, ginawin din talaga ako So paano ako magsusurvive sa alam mo yun, Disneyland ko. Tapos syempre naabala na ako, hindi na nga sabi nga ng mga ibang tao nag-comment sa akin, dapat daw meron pang inconvenience fee yung ginawa, yung nangyari. Pero sabi ko, hindi, kahit i-reimburse na lang yung mga ginastos ko. Meron naman akong resibo na tinago. And at the same time, marami nag-message sa akin na from the other airlines, sa nagkaroon din ng delayed luggage, na compensate sila full. Lahat ng ginastos nila, kinompensate ng mga airlines na yun. Except itong airlines na tinake ko, parang unfortunate, medyo mahirap sila. Medyo mahirap silang kausap. So nakakadismaya kasi sinasabi nila nasa top 5 daw tong airline na to, ganyan. Pero yung customer service generally, I personally felt disappointed sa bagal ng response. And 21 days after my travel, nakarating na ako dito sa Pilipinas. Hindi pa rin ako ina-update tungkol dun sa appeal na sinend ko. Nag-reply ako dun sa email nila about 100 USD lang daw yung kaya nila i-compensate. And until now, hindi pa rin ako nakakakuha ng response about it. Nag-follow up ako a few days ago, tapos sinabi nila, we are so sorry for the delayed messages. Kasi daw yung mga message daw nila parang naka-ano daw yun, naka-sequence daw yun. So, hanggang ngayon hindi ko pa rin nakukuha. Abang-abang pa din ako. So, pag uwi ko ng bahay tomorrow, asikasuhin ko yung travel insurance ko. Kasi baka merong magawang paraan para sa akin, yung insurance, yung travel insurance. So, ayun lang. Hintayin ko na lang si Diam ngayon kasi si Diam ay nasa immigration pa hanggang ngayon. At abangan din niya yung kanyang luggage. Bye, Jam! Ito, nakuha na rin niya yung luggage niya. Bye, Jam. Bye-bye. Ano? London next time?
Okay, abangan nyo, London, next time, kung kailan yung next time, baka mga 2030. Mag-iipon muna kami ng malupit. Wala lang, ayun lang. Bye, Diam. Mag-bye ka na sa mga fans mo. Bye, fans. Yes! Sadly, this marks the end of my travel here in Europe. Wala lang, nakakalungkot na matatapos na isang masayang trip outside the Philippines. Pero to be honest, very excited na din ako umuwi. Nakakapagod siya physically and financially. Hindi siya mura. Hindi siya murang trip. At sana during the past 21 days ng aking travel and the past few vlogs na in-upload ko dito sa YouTube ay meron kayo natutunan, natuwa kayo, na-entertain naman kayo sa vlog ko, at maraming salamat for watching my videos. Na-appreciate ko yung mga nagko-comment, na-appreciate ko yung mga nagla-like at nag-share, yung mga nag-follow rin sa akin sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok. Thank you very much. Ayun, I'll do a video after this. Just a quick recap during my European adventure. Just a recap dun sa nangyari sa aking European adventure. Again, maraming salamat for joining me. Mula sa mga aberya, mula sa saya, mula sa excitement, sa mga hike, at sa lahat ng mga memorable moments ng aking Europe adventure. Thank you very much. Ayun lang, ako nga pala si Buji at mali ko mag-storytime. Hindi niyo pa ako follow i-follow niyo na ako. Goodbye and don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye!